Blessed Sunday po sa ating lahat. Yan. Pwede niyo po bang batiin yung mga katabi niyo ng Blessed Sunday? Sabihan niyo din po yung mga katabi niyo ng receive a wonderful blessing today. Yan. Declare niyo po sa kanya that you will receive a wonderful blessing today. Amen. Yan. And as you talk to your seatmates po, pwede niyo po bang tanungin, what brings you joy? Or ano po yung nakakapagpagalak sa kausap nyo? Yan, tanungin niyo po sila. Sige po, wag po kayong mahiya sa mga katabi nyo. Baka yun ang kailangan nila for today. Someone that they can talk to. Yan, tanungin niyo po, ano nakakapagpasaya sa'yo? Yan, ano nakakapagpasaya sa'yo, Kuya Bong? Wala. Trabaho. Amen. Sige po, tatanungin ko po ang mga nasa congregation natin ngayon kung anong mga sagot ng katabi nila. Si Ate Julia, anong sagot mo? What brings you joy? Food. Oh, ako din. It brings me joy. Food. Dito po, sino pa gusto sumagot? Or bigyan niyo ako example. Anong sagot ng kausap niyo? Ano daw pong nakakapagpasaya sa kanila? What brings them joy? Pa? Apo. Anak. Oh, totoo po, no? At apo. Anak at apo. Tama. Diba? Dito po. Sister Lani, bilang nag-birthday po kayo, what brings you joy? Nagdagdagan yung age. Another year, tama, to live life. Amen. Tama, blessing po yun that the Lord has given us another year. Kayo po, Brother Bobby. Pag nakikita kami, that's the sweetest. No daw. Tama. Thank you po. Dahil kami din po na naglilingkod sa Diyos ay masaya din po at it brings us joy kapag nakikita, ba't nakakaiyak yun? Arte. Pero totoo po, pag nakikita namin kayo na physically, yan, na nandito sa church na sumasamba, nagpupuri sa Diyos at nakikipag-commune with each other. Yan. At dahil dyan, hindi po talaga maramot ang Diyos sa buhay natin. Na po? Amen? Talagang the Lord gives, the Lord provides, the Lord is wonderful and generous sa ating buhay. Kaya tayong lahat po tumayo as we continue to worship, adore, and magnify, and thank the name of the Lord. Amen. I'll give thanks to you, Lord. Oh, Most High, I'll declare your love in the morning and your faithfulness by night. For you, oh Lord, have made me glad. I will sing for joy at the works of your hand and rejoice in what you have done. I'll give thanks to you, Lord, and sing praise to your name, O Most High. I'll declare your love in the morning and your faithfulness by night. For you, O Lord, have made me glad. I will sing for joy at the works of your hand and rejoice in what you have done. And rejoice in what you have done. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. You have made me
have made me glad. I will trust in you, Lord, for I know that you're on my side. I can rest, I won't be defeated. Yes, church, The strength of my life. He is the strength of our life. Oh Lord, have made Amen. me glad. Hallelujah. Works of your hand. And rejoice at what you have done. And rejoice at what you have done. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. You have made me glad. Oh Lord, how great are your works. Thank you, Jesus. How great are your works. Oh Lord, how great are your works. You have made Come on, church. Let's declare, I will trust. I will trust in you, Lord. Sige po, i-declare natin I know that you're on my side. I can rest. I won't be defeated. Amen. you are the strength. Of my life for you, oh Lord, have made me glad. I will sing for joy at the works of your hand and rejoice at what you have done. And rejoice at what you have done. Come on, let's worship the Lord. How great are your works. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. You have made me glad. Oh Lord, how great are your works. Yes, Lord. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. You have made me. Once again, let's sing. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how great are your works. You have made me glad. Oh Lord, how great are your works. Yes, Lord. Oh Lord, how great are Thank you, your works. Jesus. Oh Lord, how great are your works. You have made me glad. Made me Let's sing, you have made me glad. Yes, Lord, you have made me glad. 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 You have made me Come on, church, glad. let's declare. Oh Lord, How great are your works? Oh Lord, how great are your works? Oh Lord, how great are your works? Come on, church. oh Lord, how great are Let's your thank the works. name of the Lord. Oh Lord, how great are your works? Oh Lord, how great are your works? Oh Lord, how great are your works? Oh Lord, how Lahat po great ng kalalakihan, declare. Oh Lord, how great are your works. So the men. Oh Lord, how great Amen. are your works. Yes, Lord. Oh Lord, how great are your works. Oh Lord, how Now all the great women, are your let's works. sing to the Lord. Oh Lord, how great are your works. 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 Oh Lord, how great are your
Thank you, Lord, dahil nakakapag-enjoy po kami sa buhay na meron kami ngayon. Thank you, Lord, that we can live our lives in confidence kasi alam namin na kasama po namin kayo. We know that you are with us. We can enjoy. We can count on you, Lord. And we can just enjoy your presence sa buhay namin. Kasi alam namin na you are with us, Lord. Kaya sa patuloy po natin pag-worship sa Panginoon, sa patuloy natin pagpapasalamat sa Kanya, sa pag-adore ng pangalan niya, let's remember po that He is Lord. He is Lord of all. He is Lord of all. So sa lahat ng nangyayari po sa buhay natin, He is Lord of all. And He deserves to be praised. He deserves to be praised po. I can't wait for eternity. Join the song they already singing. Holy, holy, holy are you, Lord. Just to bow down before your throne, see your face, I'll cry out because you're holy, holy, holy are you, Lord. Jesus, King of kings. Jesus, majesty. Jesus.
sing once more. Worthy, 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 Lord, forever. Come on, church, let's sing worthy. Worthy, 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 Lord. Another glimpse of glory. We sing once more. Worthy, 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 Lord, forever. Let's sing worthy, 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 Lord. Another glimpse of glory. We see once more. Worthy, 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 Lord, forever, forever. We sing worthy, 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 Lord. Another glimpse of glory. Yes, church. Nobody else but the Lord is worthy, worthy, worthy. Forever. Forever, Lord, receive, receive. Worthy, 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 Lord. Another glimpse of glory. We sing once more. Worthy, 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 Lord, forever, forever. Jesus, King of Kings. Jesus, Majesty. yes, Lord, you are, you are, you are. Yes, Lord, there's no one else but you. Jesus, majesty. Just the congregation sing. Jesus, King of Kings. Yes, church. Jesus, majesty. Let's lift the name of the Lord. Jesus, King of Kings. Jesus, majesty. We will sing Jesus, Jesus, King of Kings. Jesus, Majesty. let's continue to worship Him and adore His name. Jesus, King of Kings. Yes, you are Lord. Majesty. Yes, church. Jesus, King of Kings. Jesus, majesty. Jesus, King of Kings. Holy is your name, Lord. Majesty. Yes, Lord. Jesus, King of Kings. Jesus, majesty. Jesus, King of Kings. Jesus, majesty. Worship His majesty. Unto Jesus be
Jesus who died, now glorified, King of all kings. Come on, church. We will continue to exalt His name. So exalted up on high, the name of Jesus. There's no one else. Magnified, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified. Jesus who died, Let's declare. glorified. Jesus who died, now glorified, King of all kings, King of all kings. Amen. Yes, Lord. Come on, church. Let's worship and adore the name of the Lord. Hallelujah. You are great and greatly to be praised, Lord. No one else but your name, Most High. Hallelujah. Hallelujah. You deserve all the praises. Amen. Hallelujah. Amang Diyos, kami lumalapit sa inyo sa umagang ito. Samahan niyo po kami ng inyong Espiritu, Panginoon. Salamat po sa mga buhay, Panginoon, na naririto, gumising ng maaga upang kayo'y sambahin. At sa mga kasama pa po namin na wala pa rito, ipaalala niyo po ang araw na ito, Panginoon, na sila'y dumako rito at samahan kami sa pagpupuri. At sa mga kasama namin na wala rito, kung ano man po ang kadahilanan, kung sila po ay may sakit, sila inyo pong pagalingin, Panginoon. At sa gayon, sa susunod na linggo, sila ay makasama na namin, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming bansa. Patuloy kaming lumalapit. Ito lamang ang aming bansa, walang iba. Samahan niyo kami, ipanalangin ito, Panginoon. At ang aming mga leader, lalo na ang aming presidente, hanggang sa barangay Tanod, Panginoon, ay ipuin ninyo at magkaroon, Panginoon, ng takot sa inyo, nang sa gayon ang kanilang mga desisyon ay punong-puno ng pagmamahal, Panginoon. At ang bansa lamang namin ang inaalala, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang inyong anak na magsasalita sa araw na ito, ang magdadala ng mabuting balita para sa amin. Anoint po ninyo siya, Panginoon, at tanging biyaya lamang, Panginoon, ang lalabas at ang pangalan ninyo ang may tataas sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, salamat po. Muli kami nagpapasalamat at itataas ang inyong pangalan, ang inyong mabuti at magandang pangalan, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. You may all be seated po, enjoying the Lord's presence in this place. Hallelujah. So wonderful Sunday po ulit sa bawat isa. Pakingitian po yung inyong katabi. Yan, kita nyo na yung inyong katabi. Di po ba? Sige po, pwede po bang mag-settle muna tayo dito? Yan, dito po, medyo maluwag pa dito sa side na to. Marami pang mga upuan. O kaya sa harapan po. Yan. Dito po. Yan. Yung mga bags po natin, baka pwede pong ilagay natin sa baba. Para maupuan po yung iba. Okay. So, good day po sa atin lahat. Blessed Sunday sa bawat isa po nandirito. Kasama po yung mga nasa live stream po natin. At alam ko pong tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Amen po ba? Parang konti lang. Dapat pag pinagpala, di ba, masayang-masaya tayo. Amen. Yan. Okay. So, again po, welcome sa bawat isa. Welcome din po sa ating mga visitors. Meron po bang first-timer or walk-in?
At meron po bang nagdala ng bisita po ngayong araw na ito? Yan. Ay, welcome po. Kuya. Yan. Praise God. Yan. Ito po ang simula ng ating pagsasama po. Amen po. Okay. Ganun din po sa mga nasa live stream po natin. Kung kayo po ay first time din, time na ba? First time, ilagay nyo lang po dyan, I am new here para makamusta naman po namin kayo. At tuloy-tuloy po yung aming pakikipag-ugnayan po sa inyo. At kapag kayo naman po ay regular nang umaattend sa ating live stream, mag-leave lang kayo ng comment po dyan. Kasama nyo ang inyong mga pamilya sa panonood. Ilagay nyo po yung mga pangalan po ninyo para alam po namin na nakakasama po namin kayo sa pagpupuri sa Panginoon, pakikinig ng salita ng Panginoon. Okay, so again, welcome po sa bawat isang nandirito. At ulit po, pakisabi po sa inyong katabi, pagpapalain ka ng Panginoon. Okay. Kung kayo po ay second service attendee po, medyo agahan nyo lang po yung dating, mga 9 o'clock. Lalong-lalo na po yung mga adult men po natin at saka adult women. Kasi meron po kayong kapihan at tea time. Kapihan sa mga kalalakihan, yung mga adult men po natin, tea time naman dun sa ating mga kababaihan, adult women. Para nakakapag-fellowship po kayo dito po sa ating mga kasamahan din po dito sa simbahan. Okay? So, mas maaga, kung mahilig din naman po kayo sa kape tsaka sa tsaa, yan. Di po ba, mas magandang nagkakapit, nagtsatsa ng may kausap. Yan. Kaya, ni-invite po namin kayo, mga adult men and adult women, 9 a.m. to 10 a.m. po yan. This coming Sunday po ay meron pong membership acceptance. Pero bago po yung acceptance ay mag-undergo po kayo ng membership 101. Ito po ay interview sa inyo in preparation po dun sa pagiging bona fide member ng JCLAM po. Okay? So sabi nga, sa isang mananampalataya, kailangan po natin ng isang home church. Yan. Mahirap po yung orphan. Mahirap yung walang magulang, walang pamilya, di po ba? So maganda po na ma-involve po kayo dito, maging part na po kayo ng JCLAM. Kung meron na kayong 6 months or 1 year na naging part po dito, pwede na po kayong maging member po ng JCLAM at doon po i-discuss ang inyong mga privileges, mga responsibilities at mga benefits po kung ano po ang pagiging member po ng JCLAM. Makipag-ugnayan na lang po kay Pastor Aglo for the interview ng Membership 101. Pero this coming Sunday po, yung membership acceptance po yan. Tatayo kayo dito sa harap at i-accept po kayo ng members ng JCLAM. Okay? Next, I wanted pa rin po yung mga volunteers po natin for tutoring. Yan, meron po tayong math, English, Filipino, science po yan sa iba't ibang mga grade level. Kaya kung meron po kayong mga teaching skills, marunong kayong mag-tutor, yan, pa-involve po kayo dito at alam namin na gagamitin po kayo ng Panginoon through this ministry po. Marami po kayong matutulungang mga bata na in need po sa mga ganitong subjects. Okay? So hanggang preschool, mula preschool hanggang grade 9 po yan, i-cater po natin for tutoring. Makipag-ugnayan na lang po sa amin, sa mga pastors po, kung nais po ninyong maging tutor po sa mga subjects na ito. This coming Wednesday ay, ano pong meron? Faith Night. Yan. Nakakatuwa po dahil may mga answered prayers po na nagse-celebrate, nakikipag-rejoice kami sa mga answered prayers dito. Yung faith po ng bawat isa ay lumalago, kaya ina-encourage po namin ang bawat isa na dumalo po sa Faith Night na ito. 6:30 this coming Wednesday, pakitapikin nyo po yung inyong katabi, sama tayo. Yan, sama tayo. Sama tayo this coming Wednesday po. Okay? Yan. Masarap pong magpuri sa Panginoon, manalangin sa Panginoon, at naririnig po natin na tinutugon ng Panginoon yung ating mga panalangin. And in line with our prayers, meron din pong prayer huddle. Kasabay na rin po ng kanilang Christmas party. This Saturday naman po yan, dito po ulit sa JCLAM. Gaganapin. Sanctuary ba to or sa baba? Yan. Dito po, sa Sanctuary. Yan. Kasi Christmas party po yan. So yung lahat po ng mga nasa GC ng prayer warriors ay invited po kayo this coming Saturday. Okay? So aside sa magpe-pray po kayo, magse-celebrate na rin kayo ng Christmas, di ba? November pa lang, Christmas party na ninyo. Christmas celebration na ninyo. So this coming Saturday po yan,
ng alas 6 ng umaga. This coming Sunday din po ay gawain ng mga youth and teens. Yan, ano po yan? Salt and Light. Na-move po nung instead na nung November 12 ay ngayong pong November 26 gagawin po yan right after ng second service, provided po yung inyong mga lunch po dyan. So pwede pong mag-invite ng mga kaibigan, mga kaklase, mga kapitbahay na nasa youth age po. And lastly ay yung Jesus Reigns this coming November 27. Yan. Pakisabi po sa inyong katabi, holiday yan. Hindi po holiday ang November 30. Kaya sa 27 po yung holiday. So wala pong pasok yan. Pwede po kayong dumalo this coming November 27 sa Jesus Reigns. Tulad ng nabanggit po last Sunday, na-move mo yung original na venue papunta pong Philippine Navy. So sa Philippine Navy na po yung ating final venue for Jesus Reigns. At dahil sa Philippine Navy, ano pong meron doon? Disiplinado at saka stricto. Stricto. Okay? So hindi po kayo makakapasok sa Philippine Navy kung hindi po tayo naka-Jesus Reign t-shirt at saka ID. So this week po may ilalabas kaming mga Google Forms para ma-printan po namin kayo ng ID po ninyo. Okay? Yung ginamit po ninyong lanyard nung AS1, pwede nyo na po itong gamitin doon. Para, kailangan po kasi naka-lanyard yung ID po natin. Hindi pwede yung nasa wallet, ipapakita mo lang. Kailangan suot-suot mo dyan habang nandun ka sa Philippine Navy. Ipiprovide namin yung ID, yung lanyard po, kayo na po yung mag-provide po. Okay? And then, bawal din pong mag-ikot-ikot doon, maglo-loiter. Okay? Pag-alagala. Kasi po, possible na kayo ay makulong kapag pinicturan nyo yung mga bahay po ng mga general doon. Yan. Ang pwede nyo lang picturean, i-video, ay yung nangyayari po doon sa field. Okay? So, yun lang po. Tapos, bawal din po ang mga naka-shorts, bawal din naka-sleeveless, yung mga revealing na damit, bawal po. So, maging decent po yung ating pagsusuot po doon. No? Naka-Jesus Reigns t-shirt naman. Pag wala po kayong Jesus Reigns t-shirt, available po yan doon sa gate ng Philippine Navy that day, November 27, for 120 pesos. Pero kung gusto nyo, pwede na rin po kayo mag-order ngayon sa Shopee or sa Lazada. Available po yan doon. Okay? Para suot-suot nyo na. Huwag na kayong makipila doon. Baka mahaba po ang pila pag doon pa bibili. Yan. And pwede din po kayo magdala ng ating mga pagsasalo-saluhan po doon para sama-sama po tayong kakain doon sa celebration na yan, Jesus Reigns po. Kahit ano po, pwede niyong dalhin po this coming November 27. So yun po yung mga announcement ngayong November 27 na Jesus Reigns. Makipag-ugnayan na lang po this coming week kasi marami pa pong mga inaayos. Lalong-lalo na po yung mga sasakyan po natin, kailangan po natin yung plate numbers, yung model at saka yung kulay ng sasakyan po para maka-ikot din po doon sa venue. Okay? So, yun po. Alright, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat, pati po yung nasa live stream. Kanina umaga po, meron tayong isang couple na galing sa Amerika, si Ate Dali, tsaka si Kuya Leo Tolete. Yes, mga nagsisiuwian na ating mga kababayan. At nandito po din ngayon si Ate Jezreel, sa mga hindi pa nakita siya kasi absent kayo last time. Ate Jezreel Nicolas, yeah, from Canada. Alright? Dapat daw maganda yung pronunciation dun kasi ba? Oo. At baka meron pa dito na galing kayo, Ladiv. Ano yung Ladiv? Divisoria yon. Ayan. Okay. Salamat po because these people keep in touch. They keep in touch with us. We keep in touch with them. That's why when they come home, they always go back to their home. Yes, that's how they keep in touch. So, I was talking to some people last night over cheesecake. And I was telling them, alam nyo, wag na kayong makakalimot makipagtipon sa mga kapatiran.
huwag nyo nang imimiss. Kung wala rin namang matinding dahilan, huwag nyo na imimiss yung ganitong mga bagay. Why? Because the Lord is coming very soon. Dadating na ang Panginoon, and there will be trying times. There will be times that your faith will be tested at wala kang pupuntahan kapag lumayo ka. Kaya habang nandyan ka sa charcoal, mainit siya, huwag mong ihiwalay yung sarili mo na mamamatay yung init, yung alab niya kapag nilayo mo yung sarili mo at sasabihin mo later on, nahihiyan. Yes. Yeah, because our work will pass away. Ang mga trabaho natin na doon natin inuubos yung panahon natin, they will all pass away. They will all disappear. Yung mga parang hinahanap nating fun na every now and then, na parang doon na lang umiinog, bakasyon, pasyal, ganun, pleasure, puro pleasure lahat. They will all pass away. Tapos, hindi ka na nakakonect sa church, hindi ka na nakakonect sa kahit anong fellowship, nakakatakot po yun. Kasi pag dumating na yung persecution time, pag dumating na yung panahon na nagkakasubukan na at nagkakaligligan na, baka hindi mo alam kung saan ka pupunta. Maganda, may support system ka. I am not saying that this is the only church. Kung meron kayong church na dun kayo talaga where you belong, where you're a part of, then just be active there. Involve yourself there para lagi kang kahit papaano may alab na dumidikit sa'yo at dinidikitan ka. Para sa pangahuling araw, ready ka. Kasi ang ending ng lahat na ito, ikaw na lang at ang Panginoon. Yung kaluluwa mo, espiritu mo, naka-intune ba sa Panginoon? Kapag hindi siya na-strengthen, saan ka pupulutin? Nakakatakot lang po kasi yung ganung punto na ating buhay na kung kailan pa tayo tumagal at tumagal sa Panginoon, baka dun sa huli pa yung umimpis yung ating pagtitiwala kay Kristo until mawala na siya. Yun po yung iniiwasan natin. Kaya lahat na ng paraan ginagawa po natin. Like sa faith night, I hope that you still come by. And dati naman kayo nagpe-prayer meeting, di ba? Because we share testimonies there. Natutuwa po kami, na-encourage kami, na sinasagot ni Lord ang mga panalangin. Tuwing may tatayo dyan, nagpe-pray. And we pray for you. We pray for sick people. We pray for any kind of problem. Okay, so why not come by and join us sa journey na to? And also, ginawa na rin nating online prayer cell na alternate para nga po, walang dahilan na kasi hindi ko kaya talagang anong oras na ako umuwi, kaya at least naka-record pa rin yung online prayer meeting po natin. So, sige po, just keep on doing this. Malapit na hong dumating ang Panginoon. Okay? Paalala lamang po yan. Mamaya pa, I'll have announcements for our anniversary. But this time, I am tasked to introduce to you our speaker today. Our speaker today has a husband who is a good singer. Not only is a good singer, he's a good YouTuber. Because he has his own channel po sa YouTube, si Uncle Arnold, na kung saan siya po'y kumakanta ng mga secular songs, gospel songs, at marami na rin po siyang followers. Kasi nagkikwentuhan sila ni Radio, nagpaparamihan sila ng followers. Nagja-jokean lang po yan silang dalawa. At salamat po sa Panginoon kasi kung paano kahit magkahiwalay muna sila ngayon kasi God has destined him muna to be there in the Middle East to work and work and work. And I hope that it will not be forever. He will be coming home soon so that he will be with his wife, our speaker today, para patuloy po sila mag-minister together. Our speaker, for those who have not known them yet, her yet, siya po ay nakapag-aral po sa Singapore ng isang short course po tungkol sa pagmi-ministry po. At siya rin po ay naka-join na rin sa mga missions endeavors everywhere. At siya po ay nagba-Bible school din po. Konti na lang ho, konting kembot na lang, ay gagraduate na rin po siya ng 2-year course sa FBC.
may papalakpakan po tayo doon ulit. After Kuya Martin. At salamat sa Diyos at nagagamit po siya bilang isa sa mga coaches po natin handling our discipleship process. Siya po talaga ang point person natin sa discipleship process. So without further ado, let's welcome our dentista, our sharer for today, Sister Edith Rivera Manalo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yay! Thank you po, Pastora. God bless you. Good morning! Good morning po sa inyong lahat. Yes! Isa nga ang yehey! Yehey! Pampatanggal? Nervyos! Ayan! Reminder lang po sa mga uma-attend ng mga umattend ng mga prayer night natin. Kung natatandaan nyo po yung 1 Thessalonians 5:25, pwede na po natin gawin. Yan. Kaya attend po kayo para makarelate kayo. Anyway, magandang umaga, magandang tanghali, hapon, gabi sa mga online viewers. And Merry Christmas to all. Ayan. Kasi i-grab ko na yung opportunity na nandito para batiin kayo lahat, pati yung mga nasa online ng Merry Christmas. Merry Christmas? Lungkot-lungkot. Wala ba bang bonus? Ayan. So, mag-start na po tayo. I pray that the Holy Spirit will be with us and fill this place and will open our ears to hear His word. I pray that every word that will come into my mouth will be blessed and will give life sa inyo pong lahat. Amen. Amen. So, we are now in the series of Reaching Out. Yun po yung title natin for this month, Reaching Out. And itinuro ni Pastor Nolan and Pastor Martz ang dropping a line and touching base. Natatandaan niyo pa po ba? 2 weeks ago, yan. We are taught to establish connections with people, to encourage people, and to share the gospel. Ngayon naman po, ang pag-uusapan natin ay may title na Keeping in Touch. Yan. Keeping in Touch. Currently po, I'm studying craniodontics sa dentistry, sa field po yun ng dentistry. Pag sinabi niyo pong craniodontics, study of the cranium, the skull, and the oral cavity, specifically the teeth and the jaw. So yun po yung relationship nila, yun po yung mga buto, yun po yung inaaral ko ngayon. Kasi ang skull, marami pong plates of bones yan na pinagdikit-dikit. So bumalik na naman po kami sa anatomy. So may mga review po kami ng anatomy. Kaya po, tingnan po natin itong video na papanoorin natin ngayon. Yan. Sige pa. Saglit lang naman yan. Ayan, parts ng ulo na-dismantle. Ayan. Na dapat ganyan siya. Paano po kaya? Kung ang parts ng katawan natin, yung ulo natin ay naghiwa-hiwalay na ganyan. Nakaimbos yung mata. Nakalabas yung tenga. Gusto niyo po ba ng ganun? Gusto niyo po ganyan tsura niyo? Sa picture po, may picture po tayo niya na mga disconnected sila talaga na parang na-dismantle. Ayan. Gusto niyo po ba ganyan itsura niyo? Di ba? Patay alien pag ganyan. Ayaw natin ng ganyan. Ang papangit siguro, tapos may skin, yung mga nakabukol. Ang papangit siguro natin dyan. Mukha tayong alien, pero hindi po tayo dinesign ni Lord ng ganyan. Ang bawat part ng katawan natin, mga buto natin, ay connected with one another. Nagdidikit po yan. May relationship po yan sa isa't isa. Para yung sa skull, yung nabuo na siya, yan, ganyan talaga, ganyan. Medyo, yan, magkakadikit. Mas madami, alam niyo po ba na mas madami tayong bones nung infant tayo, nung mas bata tayo, kaysa ngayong adult na tayo. Mas marami po tayong bones, number of bones. Kaya pag bata, sa Latin nyo yung ganito ng bata, di ba may bunbunan, may fontanelles, yung ganyan. Oo, kasi hindi pa nag-fuse yung buto. Yung mga bones natin dyan, nag-fuse po yan habang tumatanda tayo. Kaya bumababa yung number ng buto natin pag nag-i-age tayo. Kaya mababa siya. So may connecting tissues po
na fibers na nagduduktong po sa dalawang buto. Kaya nagkakaroon ng suture. So, magkaugnay po yan. Connected ang mga buto natin sa skull. Sutures na yan. Sabi po ng teacher ko, ang biting force po, daw po natin, yung biting force, pag kumagat ka, ang puwersa daw po noon, mineasure po nila ay nasa 250 kilograms. 250 kilograms, so nasa mga 5 kilong bigas, di ba? 1 kilong malaki, 50 grams. So, ganun siya ang biting force. So, ginugol ko, may nakita naman ako, sabi doon, 300 kilograms. Meron doon 120 kilograms, 50 kilograms, 70 kilograms. Pero mag-stick tayo doon sa turo ng teacher ko, 250 kilograms. Kasi, syempre, mga dentist na, mas accurate na siguro yan. Dentist na yung tinuturuan niya. So, yun po yung maximum bite ng tao. Syempre, depende yan kung lalaki o babae, kung bata o matanda, kung may konti na lang ang ngipin o buo pa yung mga ngipin. So, ayan. Depende rin yan sa ganun. Kasi siguro nag-iiba-iba ng number. So, imagine niyo po yung bigat nun na ginagamit natin sa pagnguya. Diba? Kaya po tayo, pag may mga missing na ngipin, ang inalagaan nyo lang yung harap, yung bagang pinabayaan nyo, yaman kita yan, yaan mo na siya mabunot. So, ang force, dadalhin lang nung ngipin na nandito. 250 kilograms yun eh. Di ang bigat nun. Paano pag dalawa na lang yung ngipin? Carry niya yung load. Di, eventually gagalaw yan. Tapos matatanggal, maaalis sa body. Kaya po importante na naayos natin yung ngipin nyo, dikit-dikit, may contact. Mga contact yung ngipin. Diba? Pag nawalan po tayo ng ngipin, nagkakaproblema din tayo sa buto. Tagal si ngipin, nagkakaproblema. Kasi may joint po tayo dito. Ito yung nagko-connect sa upper jaw natin saka sa lower jaw. So pag nawalan ka ng ngipin, ay itsura mo, nakaganon. Yung buto mo dito, sumiksik na doon. O kaya naman minsan, nahanap mo yung kagat mo, dahil wala nga nagtutugma-tugma, gawan niya na yung panga mo. So yung muscle dito, nahihila pag ganun. Tapos yung joint natin, na dapat ganyan, sumisiksik. May mga nerves dyan. Di naipit na si nerve. Ang nerve ang nagbibigay sa atin ng pain. Kaya pala, minsan, pag gising mo sa umaga, rest, kompleto naman yung tulog mo, pero nararamdaman mo parang masakit sa ulo, sa shoulder, masakit. Kasi yung nerve natin, naka-spread siya, ganyan. Tapos, yung muscle mo, hindi naka-relax. Kasi nagtabingi nahihila siya Ikaw, relax, pero yung muscle mo, hindi. So there must be the right contact sa bawat mga ngipin. Sabi ko nga po kanina, ang bawat mga ngipin, dapat yung tabi-tabi, may contact yan. Tapos, in harmony sila. Pag kumagat sa taas, in harmony ng taas. Yung ganon-ganon nila. May interlocking para na-maintain yung integrity ng ngipin. Hindi tayo nagkakaroon ng sakit dito. Di po ba? Kasi po, ang body parts natin ay interconnected. May relationship po yan siya. May relationship po ang bawat parte ng katawan natin sa bawat isa. Ganyan po tayo kinreate ni God. Ako po, personally, nai-enjoy ko po ang anatomy. Kasi tayo yun katawan ng tao yun tayo yun di ba? And our body is God's wonderful creation. Kinumpare din po tayo ni Apostle Paul. Sinabi po ni Apostle Paul na tayo yung parts of the body. Tayo daw yun. Sabi po sa Romans 12:5, Pinoy version, ayan, sabay-sabay po nating basahin. Sige po. Ganito din tayo. Kahit marami tayo, mga parte tayo ng iisang katawan ni Christ. Connected tayo sa isa't isa bilang mga parts ng iisang katawan. Sabihin nyo nga po, mga parte tayo ng iisang katawan.
Connected tayo sa isa't isa. Kaya yung pong mga parts na dismantle kanina, kung tutuusin, tayo yun. Kailangan tayo mag-come into contact para mag-function tayo as body of Christ. Di po ba? Kasi part daw tayo ng body ni Christ eh. Hindi tayo na-design na hiwa-hiwalay. We must be in contact. We must have the right relationship with one another. Amen po ba? Amen. Kailangan natin mag-keep in touch sa mga nanlalamig na believers na in Christ. Sa mga medyo nade-detach na part. At sa mga napakadaming potential believers na pwedeng maging part din ng body. Kailangan tayo yung connecting tissues. Nagigets po? Okay. Title po natin, sabi ko nga po kanina, is Keeping in Touch. Ano po bang ibig sabihin nito? Keeping in touch is an idiomatic expression. Ang ibig sabihin po nito, maintaining contact with another person. Nag-uusap, kikipaghalubilo, maintaining contact, especially at intervals to remain up to date with each other's lives. Ayan, up to date, hindi yung hi, hello lang. Despite the distance or changes in their lives, both parties will make an effort to communicate regularly. Yan po ang ibig sabihin ng keeping in touch. There are also other ways to say keep in touch. Sige po, meron pang mga synonyms ang keeping in touch. Sige nga po, basahin natin tayo lahat sabay-sabay. Stay in contact. Maintain communication. Stay connected. Keep up with each other. Yun yung catch up. And, ano pa po? Stay updated. Remain in touch. Don't be a stranger. Stay close. Kaya po, pag sinabi kong keep in touch, yan po yung ibig sabihin nun. O pag may sinabi naman ako na connected with one another, keeping in touch po yun. Para lang mas maging familiar po kayo. In keeping in touch, we are establishing a deeper and lasting relationship. Last Sunday po, na-discuss ni Kuya Martz, ang madaming lugar na pinuntahan ni Apostle Paul. So, galang-gala si Apostle Paul. Kung saan siya pumupunta. Pero hindi lang pang for pleasure yon. Di ba nga, nasabi? Nagmi-mission po si Apostle Paul. Anong ginagawa niya? Pumupunta siya sa isang lugar. Tapos, nakikipaghalubilo siya doon, nakikipag-usap siya, nagsishare siya ng gospel, yung mga tao na kakausap niya tumatanggap kay Christ, nagiging disciples ni Christ, pagkatapos nagiging church. Pagkatapos nun, pupunta na naman siya sa ibang lugar. Ganun na naman ang gagawin niya. He will establish connections, tapos magsishare ng gospel, madaming tatanggap, magiging church. Pero pagkaalis niya po sa lugar na yon, hindi lang niya basta pinababayaan at iniiwanan. Hindi niya sinasabi, sige na, save naman na kayo eh. Bahala na kayo dyan. Nagawa ko na ang mag-share, tumanggap na kayo, bahala na kayo dyan. Hindi po siya ganun. Lagi niya itong kinakamusta at dinidesire niya na makabalik doon kung inaalaw ng Holy Spirit. Sige nga po. Tingnan natin kung ano ang sinabi po ni Pablo sa Acts 15:36. Acts chapter 15:36. Sabi po ni Pablo, pagkalipas ng ilang araw, sinabi ni Paul kay Barnabas, bumalik na tayo sa bawat bayan kung saan tayo nag-preach ng salita ng Panginoon. Puntahan natin ang mga disciples doon, tapos kamustahin na rin natin. So anong ginagawa ni Paul? He is keeping in touch with fellow believers, with the new disciples, with the church. Hindi lang siya isang event. Yung mission niya, hindi lang isang event, isang puntahan lang. Hindi yun yung acquaintance lang na, hi, hello, chika dito, then okay na. May follow-up siya. He was establishing connections and meaningful relationship sa mga tao kung saan siya pumupunta.
Lagi siyang nangangamusta. Sabi ko nga, kung inaalaw ng Holy Spirit, talagang gusto niyang puntahan. At kung hindi naman, sumusulat siya para magkaroon sila ng communication. Ano ang lagi niyang sinasabi sa sulat niya? Lagi siyang nangangamusta sa mga kapatiran doon. At nag-a-update din siya ng mga kalagayan ng mga kasamahan nila doon. Nagtotolits ba siya? Nagmamarites ba siya? Hindi po. He was keeping in touch with them and ini-introduce pa niya yung mga kasama niya sa iba pang mananampalataya, sa ibang simbahan para magkaroon siya ng connection. Gumagawa po siya ng network of friendship. Connect niya. Ay, yung kaibigan ko dito, si Phoebe, pinapakilala ko sa inyo. Kamusta mo ko kay ganito? Kamusta mo ko kay ganyan? Sige po, basahin ko po sa Romans 16. Kung may mga Bible kayo, basahin po natin. Sundan nyo lang po ako. Romans 16, kung papaano mangamusta si Pablo. Sabi niya, ipinakikilala ko sa inyo si Phoebe, kapatid natin siya. Okay siya at nagsiserve siya sa church ng Cenchrea. I-welcome niyo siya sa Panginoon kung papaano wini-welcome ang isang Christian. Tulungan niyo siya sa abot ng makakaya niyo kasi marami siyang natulungan at isa na ako doon. So, di ba parang kinokomment niya yung Phoebe, parang pinopromote niya si Phoebe na hindi naman din kilala, pinapakilala pa lang niya. Pakisabi, hello kina Priscilla at Aquila sa mga kasama ko sila sa pagsiserve kay Christ Jesus. Nilagay nila sa panganib ang buhay nila para sa akin. Nagpapasalamat ako sa kanila, pati na rin ang lahat ng mga churches ng mga Gentiles. Pakisabi rin, hello sa church na nag-gather sa bahay nila. Hello din sa kaibigan kong si Epenetus. Ang hirap naman bigkasin ng mga pangalan nila noon. Ano po? Siya ang unang naniniwala kay Christ sa Asia. Ikamusta niyo rin ako kay Mary. Nag-serve siyang mabuti para sa inyo. Ikamusta niyo din ako kay Andronicus at Junia, mga kapwa ko Jews na nakasama ko sa kulungan. Kilala sila ng mga apostles at nauna silang naging Christian kesa sa akin. Kamusta rin kay Ampliatus? Mahal kong kaibigan, ang dami po niyang pangalan na nilagay dito. Ganun siya ka-connected dun sa mga taong pinuntahan niya. Special mention yung mga taong ito na hanggang ngayon nababasa natin. He is keeping in touch. Sa 2 Timothy 4:19, verse 21, sabi po doon, sa verse 19, ikamusta mo ako kay Priscilla at Aquila at sa pamilya ni Onesiphorus. Nagstay si Erastus sa Corinth. Si Trophimus naman, iniwan ko sa Miletus kasi may sakit siya. Pansinin niyo po, updated si Pablo. May personal knowledge siya about them. Hindi lang basta nakilala, pero binibigyan niya ng value yung mga taong nakikilala niya. Ano ang lagi niyang sinasabi sa sulat niya? Sorry. Mali ako ng basa. Okay. Dito, kinoconnect na naman niya mga kapatiran. Sabi niya kasi, sa verse 21, hello daw sabi ni Eubulus, Pedus, Linus at Claudia, pati ng lahat ng mga kapatid natin. Diba? Kinoconnect niya yung mga tao. Ipinakikilala pa niya. Sinusulatan niya ang mga simbahan lalo na pag may problema. Paano niya nalalaman ang mga problema ng simbahan kung hindi siya nagre-remain connected to them? Laging bukas ang kanyang linya ng communication para sa kanila. Hindi siya nagkikreate ng wall. Hindi niya sinasabing, pagod na ako sa inyo. Nashiran ko lang kayo, bahala na kayo dyan. Pati ba naman problema nyo, iintindihin ko pa. Hindi po siya ganun. Connected siya, involved siya sa mga tao. Kaya tayo, may binabasang sulat ngayon ni Pablo kasi he was keeping in touch with his brethren. Hindi niya basta-basta pinababayaan at iniiwan. Kaya po tayo, dapat ganun din. We need to have a constant connection. Ito po yung point number 1 ko.
We need to have a constant connection. Ngayon po, madali na lang ang makipag-keep in touch because of high technology and communication. Di ba? Pindot-pindot lang tayo, makakausap mo na. Dati po sa Old Testament, makakapag-relay ka ng message o maidi-deliver lang sa'yo ng ang message mo kung meron kang runner. Kung yun ang courier nila noon, may runner. May tao talagang papupuntahin doon para madala yung message. Sa Book of Samuel, isang runner ang nagbalita kay King David na namatay na ang anak niyang si Absalom. Sa Book of Esther naman, runner din ang nagdala ng message sa buong sa buong Persian Empire. Sa panahon naman po ni Pablo, paano naman po kaya na-deliver din yung mga message? Meron din po silang runner. Pinapadala niya yung sulat, inuutusan niya, tapos dinadala doon. Kaya lang, ang means of transportation nila doon ay sumasakay sila ng barko. So, ilang days pa yun siya. Diba? Sa ship, sumasakay sila. Tapos noon, lakad lang sila ng lakad kung saan sila pupunta. Ngayon, kung may message kang ipapadeliver or may sulat kang ibibigay, it will take time. Saka yung effort mo para madala doon. Maibigay, matanggap mo yung message. Tapos yung panahon naman natin na naabutan ko, sige, pag-usapan natin ng konti, flashback tayo ng konti. Paano ba yung means of communication? Inabutan ko pa noon, hindi pa yun eh, yung nagpapadala pa tayo ng sulat sa mail. Pupunta ka sa post office, pipila ka doon, bibili ka ng selyo, may mga card dyan, Christmas card, maraming binibenta, Christmas card, yan. Kaya naman birthday, kaya naman talagang sulat, bibili ka ng selyo, tapos ihuhulog mo yan siya dyan. Mga bago makarating, depende kung gaano kalayo, 1 week. Tapos pagka naman sasagot naman yung, nililigawan mo, nagpapalitan kayo ng sulat, ganun din. Ganun yung gagawin niya, bibili siya ng selyo, pupunta ng post office, ikaw aantayin mo, bago makasagot, ilang panahon. Kung mamali-mali ka pa ng address, hindi pa makakarating yan. Hinabutan ko pa rin po din yung nagpapadala ng cassette tape sa asawang na OFW. Sino pong nakaabot nun dito? Yung magre-record sa cassette tape. Magkukwento ka, uubusin mo lahat yung side A at saka side B. Lahat ng kwento, ikukwento mo, tapos para padala mo. Yung panahon na yun, mga sa Saudi pa. Saudi pa yan, yung mga pinapadala. Di mas malayo yun, Saudi, mga 1 buwan. Kung tama ako, sino ba naka-experience? Tapos, aantayin niyo yung sagot doon ng asawa mo. Yung asawa mo, magpapadala rin, 1 buwan. Ang tagal nun. Pag ganun, kahirap ang communication nun. Diba? Ano pa? Naalala ko pa po doon yung public pay phone, yung pula, yung may booth. Oo, kayong in denial, naabutan nyo yun. Kailan lang yun? Kailangan may 3.25 ka, kaya nga may kanta nun, di ba? Kung gusto mo mag-telebaba, dapat marami kang dalang barya. Hulog ka ng hulog para hindi ka maputol. Kung ikaw naman may pila dyan, pumila ka, mag-antay ka hanggang matapos yung isa. Tapos madalang lang yung merong yung may telepono sa bahay, may landline, madalang lang. Minsan payphone pa. Tapos pag tatawag ka, pag hindi walang dial tone, busy. Di ba? Tapos maya-maya may party line pa, may nakikinig sa usapan niya, pakibaba po, may kausap ako. Huwag kayong ganyan makatingin sa akin na parang ako lang ang nakaka-experience ng gano'n. Alam ko na-experience niya yan, mga ganyan, di ba? Ganon kahirap noon ang communication, pero hindi po napipigilan ng salita ng Diyos. Nung time na yung mga siguro 80s, 90s, nagsusulputan pa rin ang mga church. Nandun pa rin yung contact ng bawat isa sa bawat isa para ma-share yung gospel. Maraming mga evangelical, Pentecostal churches na sumulpot dito sa Marikina. Biglang dumami yung mga churches ng time na yon. Kaya kahit gano'ng kahirap ang communication, nandun pa rin ang pagre-reach out ng mga Christians. Compare natin na ngayon na isang text mo lang at isang pindot lang, magagawa mo ng mga musta. Nakikita mo pa, video call. Nakikita mo yung mukha, may kakilala nga po ako. Talagang kahit natutulog na yung kausap niya, hindi niya pwedeng patayin yung video niya. Pag nasa ibang bansa, kahit hindi kayo magkausap, basta naka-on yung video. Para nakikita niya yung mga ginagawa
Ganon sila ka-connected. Andiyan na yung social media. Marami ng apps para makapag-communicate. Pero nagagawa ba natin kamustahin ang mga taong kilala natin sa panahon natin ngayon in a regular basis? Nagagawa pa rin po ba natin makamusta? Baka tingnan nga lang natin yung message ng iba, hindi na rin natin nakikita, hindi na rin natin nabubuksan. Hindi na natin nagagawa. Yung mga finders and seekers natin, hanggang ngayon po ba up to date pa tayo sa kanila? O ngayon ba close na kayo dahil matagal na kayong magkakilala at matagal na kayo nakikipag-connect at may constant communication na kayo sa kanila? Kamusta po ang ating mga dinidisciples? After ba ng lesson 1, lesson 2, tuloy pa rin tayo nakikipag-communicate sa kanila? Nami-meet pa rin po ba natin sila? Ngayon po, hindi natin kailangan ng runner para kamustahin sila or para mag-get in touch sa kanila, to keep in touch with them. Hindi na po. Isang pindot lang at makakausap na natin sila. Yung salita pong kamusta, pag nakakarinig tayo ng salita, kamusta, hello, parang laging binubuksan natin ang sarili natin sa ibang tao. At para mo na rin sinasabi na, pwede kang mag-open sa akin. I can be your safe space. Sabi mong kamusta, di ba? Wag lang talaga may maitim na motibo na kamusta ka? Pautang naman. Diba? Iba na yon. Pero talagang kung malinis ang heart mo, ang laking bagay ng salitang kamusta. Bilang Kristiyano, dapat tayo ay ang nag-i-initiate nito. Tayo yung nag-i-initiate. Kasi marami sa atin, nag-iintay lang na tayo yung batiin. Pero tayo na Kristiyano, dapat tayo ang nauunang bumati, ngumiti, at mag-initiate. Di ba pag preacher ka po, ikaw ang unang tinatamaan. Kaya nung ginagawa ko ito, aray ako ng aray. Ayan. Tayo po dapat ang unang nag-i-initiate nito. Bakit? Sabi po sa 2 Corinthians 5:18. Ano pong sabi dyan? And all of this is a gift from God, who brought us back to Himself through Christ. And God has given us the task of reconciling people to Him. Uulitin ko po, God has given us this task of reconciling people to Him. So meron tayong task. Sabi po sa Pinoy version, ginawa ng Diyos ang lahat ng ito sa tulong ni Christ. Naging mga kaibigan kami ng Diyos mula sa pagiging kaaway at binigay niya sa amin ang misyon na gagawing kaibigan din niya ang iba pang mga tao. Naintindihan niyo po yung binasa ko. Yan. Anyway, explain ko na lang. Binigyan po si Paul ng task or mission. Yun ay ilapit din ang mga tao sa Diyos at maging kaibigan din sila ng Diyos. At ito pong task na to, itong ministry na to, o mission of reconciling God to man, ay mission din natin. Task, ministry din natin to. Task din po natin yan. Reconciling people to God. Kaya po, sinabi ko na dapat tayo yung unang nag-i-initiate. Diba? Again, ang mission natin ay maging kaibigan din ng iba pang tao si Jesus. Kung hindi tayo ang magta-touch base, hindi tayo mag-drop a line, and hindi tayo magki-keep in touch with people, who else will do that? Sino po ang gagawa nun? Sino po ang magkoconnect pa ng tao sa Panginoon? So, kailangan po ng cooperation natin na magmisyon. We need to stay connected with people. Pakisabi nga po, we need to stay connected with people. Amen. May gising pa. Okay, tayo ang nagsisilbing bridge. Tayo yung nagsisilbing joint sa ibang tao para makilala si Christ.
kung tayo mismo ay ina-isolate natin ang ating mga sarili, nag-create tayo ng wall sa paligid at mukha tayong untouchable, paano na? Paano na mai-spread yung gospel? Tayo yung may contact at tayo yung engaged sa marketplace. Ano po ba yung marketplace? Ito yung any field aside sa church, yung outside sa church. Yun po yung marketplace. Tayo po yung may influence na magdala ng mga taong ito na potential believers palapit kay Christ. So it is important that we are keeping in touch with them. Yung pong disciple ni Jesus, hindi naman galing lahat yun sa religious sect eh. Actually, wala namang galing sa religious sect. Wala namang Pharisees doon, yung mga disciples niya, wala namang Sadducees. Wala naman po eh. Sino yung mga naging disciple ni Jesus? Sila yung mga taong engaged sa marketplace. Sino yan? Si Peter, John, and James, di ba fishermen sila? Si Matthew, tax collector yan. So malamang accountant yan. Yung iba pang disciple sa panahon ni Paul, sino po? Si Luke, doktor yun. Mga businessmen and women like Lydia, sinasabi ni Kuya Martin last time, yung tent maker, si Aquila and Priscilla, yung mag-asawa. May rich man, may mayaman din siya naging disciple, si John Mark, saka si Dorcas na nagsusuporta ng simbahan nila. Nasa marketplace po yan. Meron silang high-ranking official na si Cornelius. Kung iisipin po natin, almost 98 or 99% ng nasa marketplace ay tayo. Tayo yun. Tayo yung nasa labas. Tapos mga siguro 1 or 2% lang yung talagang full-time sa church, like dito sa atin, mga pastor, yung staff. Ilan lang sila compare sa atin na napakadami. So tayo nasa marketplace ang may task, may ministry to introduce Christ to the world. Tayo ang pwedeng magkaroon ng constant connection sa kanila. We need to reinforce our relationship with people because we are in the ministry of reconciliation. Reconciling people to God. We need to reinforce our relationship. Tayo po ang nag-i-initiate. Kaya po intentional lagi ang sinasabi namin sa discipleship. Intentional ka makikipagkaibigan. Intentional ka makikipag-connect. Kaya ang inam po, na lagi tayo nangangamusta, nakikipag-banding sa tao, nagka-catch up with friends. Tayo yung tumatawag, tayo po yung nagtitext. Marami ng ways to stay connected. Minsan nga kahit hindi na tayo magsalita, yung hindi ka magsalita, pero nakikita yung faith mo kay God, nakikita niya na ang hope mo na kay Lord, yung tiwala mo kay Lord, nakakaengganyo na yan sa kasama mo. Pero kung once mo lang siya makasama, paano niya ma-notice yun sa'yo? Paano niya mapapansin yun sa'yo? Kaya kailangan lagi tayong may kasama. Laging meron tayong mini-mentor, kumbaga. Kasi kahit di tayo nagsasalita, napapansin nila, makikita nila yung Diyos sa buhay natin. Lasting connections are built on constant fellowship. We need to keep in touch with people. Lasting connections are built in constant fellowship. We need to keep in touch with people. Pero bakit ba parang ayaw nating mag-connect sa tao? Diba minsan, feeling naman natin, parang okay naman na ako. Ano ba yung mga hindrances? Una, busyness. Most of the time, sasabihin natin, yung pinakagasgas na salitang, busy ako, Wing. Marami akong ginagawa. Minsan, totoo naman yung talagang busy tayo. Multitasking, may trabaho, may pamilya. Pero pare-parehas po tayo may 24 hours. At kung 1 taon, 2 taon, yan pa rin ang busy mo at dahilan na busy ka pa rin. Kagaya na layo kong sinasabi, baka hindi na po oras ang problema. Baka puso na ang problema. Kasi marami po dito yung worship team natin, may mga trabaho naman eh. Sila Ate Esther, gabi na po yan umuwi galing sa trabaho. Pero nakakapag-ministry naman. Si
si Ate Meki, si Kuya Nats. We find time to serve the Lord. Napapansin yun, dentistry at saka ministry, naghahalo na eh. Obvious ba? We always find time to serve the Lord. Mahirap po, pag-list na sa priority natin ang Diyos. Medyo magkakaproblema na po tayo doon. Sa bilis ng technology ngayon, hindi ka na mag-spend ng too much time to communicate and to connect with people kahit saan madali nang makipag-communicate, promise. So ano pa po yung hindrance? Non-caring attitude. Minsan sasabihin natin, kayo na lang dyan. Hindi ako people person, mahihain kaya ako. Mas may importante akong gagawin kaysa dyan. Kaya nyo na yan. Papaano kaya kung ganyan din ang katwiran ng taong nag-reach out sa atin noon? Paano kaya yung taong nag-reach out sa atin, tamad na tamad at hindi umalis ng bahay at hindi nakipag-connect sa atin? Baka po wala tayo ngayon dito. Baka po hindi natin nararanasan yung blessings na nararanasan natin from the Lord. Amen po ba? Marami sa atin, may mga tao na indifferent talaga. Ang opposite po ng love ay hindi hate, kundi indifference. Ang indifference po, yung wala kang pakialam. Yung kahit may mga dapa-dapa dyan, wala ka lang dead ma, mag-video ka pa. Wala kang pakialam, bala ka dyan. Yun po yung indifference. Non-caring attitude. Isa po yan sa mga hindrance kung bakit hindi tayo makakonect. Sabi po sa Philippians chapter 2, verse 4. Let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Again, but also to the interest of others. Alam niyo po minsan, masarap sa pakiramdam yung may natutulungan tayong tao. Sino po mag-a-agree sa akin? Masarap po yung may natutulungan tayong tao. Yung andun yung pag may problema, at may taong nandun pag may problema ka. Nandun ka pag may problema sila. Bumibisita sa'yo. Bumibisita tayo pag may sakit sila. Tayo yung unang nandun pag namatayan. Pag masaya naman, nakiki-rejoice din tayo sa kanila. Masarap po yung may constant friend tayo. Constant friend. Someone who will stay connected with us. Magandang po na nararamdaman ng ibang tao na vina-value natin sila at di nasasayang ang oras mo dahil nagmamahal ka ng kapwa mo. Hindi po sayang yun. Hindi po pag-aaksaya ng panahon, yung pagtulong, pag-stay sa isang kaibigan, pagdamay sa isang kaibigan. And in keeping in touch, we need to, point number 2, co-love. Diba? Co-love. Pinilit ko lang, co-love. From the word collaboration. Ayan. We need to partner with God in demonstrating His love to all people. We need to work together in love. Sabi ko po kanina, may mga connective tissues na laging nagko-connect sa mga body parts. Sa atin po mga Kristiyano, ang connective tissue that binds us together ay ang love of God. Pag nararamdaman ng tao ang pagmamahal ng Diyos na ipinapakita natin sa kanila, doon sila kakapit. Kapag naranasan nilang ang sobrang kabaitan ng Diyos, yung grace ng Diyos, mas madaling mag-keep in touch sa kanila kasi hindi sila bibitaw doon. Lagi nilang gugustuhin magkaroon ng connection sa source of love and grace. Kaya po tayo mga Kristiyano, we must be working together with God in showing His love to all His people. We will find it hard to keep up with each other if there is
Ulitin ko po. We will find it hard to keep up with each other if there is pride. And love is absent. Ang hirap-hirap po makipag-connect kung wala kang malasakit sa kapwa mo, kung hindi mo ipinapakita ang pagmamahal mo at ang pagmamahal ng Diyos. Pag nagmamahal po tayo, pag nagmamalasakit po tayo, ang Diyos po ang nakikita sa atin. Kaya madaling ma-attract ang tao. Madaling ilapit sa Diyos. Tignan po natin kung paano nagpakita ng love at naging intimate naman ang relationship ni Paul sa mga individuals na nakilala niya sa iba't ibang lugar. Mag-cite lang po tayo ng dalawang example. Una po si Timothy. Si Timothy po ay nakilala ni Pablo noong papunta siya sa Listra. Habang nagmi-mission siya, nakilala niya. Si Timothy po, nung nakilala niya, Christian na siya, disciple na siya ni Christ. Pero sinama pa rin siya ni Paul. At tinuruan siya, tinrain siya, pinayuhan siya, hanggang sa naging close na sila at itinuring na niyang anak. Sabi po sa 2 Timothy chapter 1, verse 1 and 4, sabi po doon, anak, para sa iyo tong sulat na to, sana maayos ang lagay mo, na-experience mo ang sobrang kaibaitan ng Diyos at ramdam mo ang awa ng Panginoon nating si Jesus. Sabi naman po sa chapter 4, pag naalala ko yung time na umiiyak ka, namimiss kita. Gusto kitang makita para talagang maging masaya ako. Nakikita niyo po sa sulat ni Paul kung gaano siya ka-intimate kay Timothy. Kahit yung pagsakitan siya ni Timothy, pinapayuhan siya ni Paul, uminom ka ng konting wine, wag puro tubig. Baka makakatulong sa sakit mo. Kahit yung mga personal na ganun, alam ni Paul, ganun siya ka-intimate, ganun siya ka-connected, ganun ka-constant yung communication nila. Pag naalala ko yung time na umiiyak ka, siguro gustong-gusto siyang i-comfort ni Paul. At gusto kitang makita para talagang maging masaya ako. Si Timothy rin ang source of joy ni Paul. Makikita niyo po kung paano siya nakapag-connect, kung paano siya nagpakita ng love sa ibang tao, na itinuring na rin niyang anak. Isa pa po si Onesimus. Sino ba si Onesimus? Makikita niyo po ito sa Book of Philemon. Ayan, sa Book of Philemon. Si Onesimus po ay servant ni Philemon. Servant siya na lumayas kay Philemon. Tapos, may dadala siyang pera nung umalis. Parang ninakawan niya si Philemon. Nung umalis si Onesimus, nakilala niya si Pablo na nakakulong. Tapos, sinira ni Pablo si Onesimus at tumanggap siya kay Christ. Naging disciple siya kay Christ. At ang sabi ni Pablo, naging malaki rin ang pakinabang, laking tulong si Onesimus sa kanya. Kaya pinababalik ni Pablo si Onesimus kay Philemon. Kino-connect na naman niya yung mag-amo, kino-connect niya. Pero ang sabi niya po sa verse 18, kung may nagawa man siyang mali o may utang siya sa'yo, ako na lang ang singilin mo. Ako ang magbabayad sa'yo. Charge it to me, sabi ni Pablo. Hindi niya po talaga ganun pa. New convert pa lang tong si Onesimus, pero ganun niya na rin, pinagmalasakitan, ganun niya na rin minahal na parang anak. Ganun po ka-involved si Paul sa mga taong nakikilala niya. Tinutulungan niya kahit sa mga personal na bagay. Ganun niya minamahal ang mga nakikilala niya at itinuturing na niyang anak. Para siya ang managot sa mga utang at atraso ni Onesimus. Ibang klase po yun. He goes an extra mile in his service to God. Para ikaw magbayad ng utang ng iba. At kung may atraso yun, ako pa rin ang mananagot para sa'yo. Iba po yun. Iba yung commitment, iba yung treatment niya sa kanyang mga taong nakikita. Iba po yung connection. He served in love
At sana ganun din ang naipapakita natin sa ibang tao. Let us love like Jesus. Let us love like Jesus. We need this kind of love to reach out to people and to do our mandate. Everything we do, if it is not rooted in love, it is nothing. Parang klanging symbols lang yung illustration ni Pastor Kay. Parang tunog na lata na walang laman. Kung marami tayong ginagawa pero wala namang love. It won't last if it is task-oriented. Ano po yung task-oriented? Yung bang gumagawa ka lang kasi deadline, kailangan mo nang gawin dahil may merits. Task-oriented, kailangan mo lang ma-accomplish. Sa mga bagay na ginagawa po natin, it must be in the context of love. At pag ganun po ang ginagawa, we can do an extra mile in our service. Yung pong mga walls na tinatayo natin, yung lapitan. Pagtapos ng service, bababa na ako agad. Pag-usap ko dyan, mag-reflection pa yan eh. Wala na ako. So, diba? Minsan may mga walls tayo na tinatayo. Kasi minsan, wala na rin tayo ng tiwala sa tao. Nabubuwag po yun. Nabubuwag po yun ng pagmamahal. Lalo na po kung sincere yung love. Yung love na nanggagaling sa Lord, nanggagaling sa Diyos. Sabi po sa John 13, verses 34 to 35. Sige po, sabay-sabay po nating basahin at lakasan po natin para magising po tayo. John chapter 13, verses 34 to 35. Okay, go. A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. And these all people will know that you are my disciples, if you have loved for one another. Ilang beses kaya sinabi dyan yung love one another. Diba? Sabi ko nga kanina, pag tayo po ang nagmamahal, ang Diyos ang nakikita sa atin. Huwag po nating sukuan yung mga tao. Kahit minsan nakakaramdam tayo ng rejection, minsan may mga stubborn, huwag natin silang i-give up sa prayer and let our communication be open. Kahit may mga discouragement along the way, focus lang po tayo sa ating ministry, the ministry of reconciliation. Never give up. Don't give up trusting. Don't give up praying. Don't give up believing. Don't give up in giving. And don't give up in loving. God's love binds us together. Kailangan po may pagmamahal. Kanina, lagi ko sinasabi na ang parts of the body must be connected. It must be in contact with one another, in harmony with one another, for maximum function. We must be in harmony with Jesus' ultimate purpose. Ano po ba yung ultimate purpose ni God? Alam niyo po ba na ang function ng church o ang purpose ng church ay ito po yung Great Commission. Ito po yung ating mandate. Na mababasa natin sa Matthew 28, 19 to 20. Ayan. Sabay-sabay po ulit nating basahin. Go. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Pang-3 linggo na po nating nababasa at na-post yan sa screen natin. Kung tutuusin, nakaka-strike 3 na po tayo. Ang tanong po, kamusta naman po ang dating ng verse na yan sa inyo? Kahit po ba, papaano may naiisip na tayo kung saan natin pwedeng i-share ang gospel, may naiisip na tayong paraan kung paano tayo mag-mission. We are all called to be missional. Sa conference po, natutunan namin, sa conference po ng MMND, natutunan namin,
from our President, Reverend Delphine Corona, na hindi nagkaroon ng church para lang magmisyon. Ay, hindi nagkaroon ng church para magmisyon. May mission na, kaya nagkaroon ng church. Si Jesus po, may mission na noong nagkatawan tao siya at nung namatay siya sa krus. May mission na tayo and we are all called to be missional. Ang church, ang instrument for God's mission. So as a church, we must work in unity with proper connection and deep lasting relationship for maximum function of being missional. So let us do our part. Hindi po tayo magkakanya-kanya. Hindi po tayo created na hiwa-hiwalay at may sariling mundo. Hindi po tayo created na nakaimbus ang mata, nakalabas ang tenga, nakalabas ang utak. We are created in Christ-likeness. May pagmamahal at marunong magmahal. We are the joints that connects the different parts of the body for a better and meaningful relationship, promoting one another in love and respect. We need to secure their place in the body of Christ. Tayo po yung connective tissue. Tayo yung joint na nagko-connect sa different parts of the body. Ate Edith, worth it ba itong gagawin natin? Makisama nga lang po sa kapwa believer ko. Hirap na hirap ako. Tapos may mission ka pang sinasabi. Andito naman ako every Sunday. Save naman ako. Baka pwede na yun. Eh papaano po kung ganyan din ang katwiran ni Jesus Christ? Sarap na ngayon ang buhay ko sa heaven. O papakirap pa ako sa earth, mamatay pa ako. Ano ba pag ganun ang katwiran ni Jesus? Sa tingin niyo po ba na save din tayo? Sa tingin niyo po ba na i-enjoy natin yung blessings na ini-enjoy natin from the Lord? God is motivated with love to mankind. Kung tayo ay recipient ng love na yon, and we collab with God in loving people, we should value people the way God values us. We need to look at people the way God looks at them. May kasalanan man yan, maliit o malaki. Mayaman yan o mahirap. May pinag-aralan yan o wala. Masungit man yan o hindi. May attitude man yan o hindi. We need to look at them the way Jesus looks at them. Kasi ganun din naman tayo noon, di ba? We were lost. Windang din tayo noon kung ano-ano rin ang ginagawa natin noon. We can give them the same passion and compassion that Jesus gave us. Tayo yung unang recipient ng love and grace eh. Kaya magiging mas madaling ibigay din natin yun sa iba. Extend natin. Tayo nga lang yung magduduktong. Alam niyo po ba sa mata ni Lord, we are worth dying for. Uulitin ko po. Sa mata po ni Jesus, we are worth dying for. Sabi sa Bible, even we were sinners, He died for us. Para sa Kanya, we are worth dying for. Tinitignan ako ni Lord as worth dying for. Ang pasaway ko eh. Dami ko nga hidden sins eh. Salbahe ko. Opo. Ganun po tayo tinitignan ni Lord. Ganun tayo tinitignan ni Jesus. Kasi nagawa na niya eh. Namatay na siya sa krus para sa kasalanan natin. Kasi kung hindi niya tayo vina-value, ang bawat isa sa atin hindi niya vina-value, pwede naman siyang tumanggi, pero hindi niya ginawa. Dahil alam niya sa puso niya that we are worth dying for. Gusto niya po tayong maging anak. Gusto niya tayong magkaroon ng lasting connection, constant connection with Him. Until now po, He is keeping in touch with us. Paano? Ibinigay niya sa atin ng Holy Spirit na hanggang ngayon, ginaguide tayo, nililid tayo, kinukonvict tayo sa ating mga kasalanan. Nariyan ang Holy Spirit para tulungan tayo mabuhay at maging mabuting Kristiyano. Until now,
Jesus is keeping in touch with us. Ganun po siya ka-faithful. Ganun po siya kabuti. Kaya sasamantalahin ko po itong panahon na ito. Kung ito po yung first time na narinig mo na, ganun pala ako binavalue ni Lord. Kaya niya palang mamatay para sa mga kasalanan ko. Kahit hindi ako binavalue ng family ko, binavalue ng asawa ko, hindi ako binavalue ng mga kaibigan ko. Pero si Lord, binavalue ako. Ganun ako kamahal ni Lord. Kung ikaw po ito, nasa puso mo, nakita mo kung gaano ka kamahal ni Lord, pwede niyo po itaas yung kamay. At magbabakasakali na rin ako sa mga nanonood po sa online. Kung naririnig mo po ito at na-realize mo kung gaano ka kamahal ni God, na importante ka sa Kanya, na yung kinanta natin, King of Kings, Lord of Lords, Majestic God, minahal ka, tinignan ka, bilang tao na kaya niyang mamatay para sa'yo. Sumunod ka lang po sa aking panalangin. Sabayan mo lang po ito. Yung mga tao nandito ka, first time, second time ka, pero ngayon mo lang ito narinig. Pwede niyo po akong sabayan sa inyong mga panalangin. Pwede niyo pong itaas. Malaya po kayong itaas ang inyong mga kamay sa Lord. Hindi po sa amin. Sabayan niyo po ako sa panalangin. Salamat, Panginoon. Salamat po sa buhay mong ibinigay sa amin. Salamat, Lord, na pinagpahalagahan mo po kami. Kahit ang dami naming nagawang kasalanan, still, minamahal mo po kami at hindi ka give up. Salamat, Lord, and sorry. Sorry kasi nasaktan ka namin dahil sa nagawa naming kasalanan. Lord, gusto po namin na magkaroon ng lasting connection sa'yo. Gusto po namin maging anak mo. Panginoon, wala po ngayon, ikinalalanin na po kita, Panginoong Jesus, bilang Diyos ng buhay ko. And I want to keep in touch with you. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Pangalan ni Jesus. Amen. Kung nakisabay po kayo sa prayer na yun, sa online, pwede nyo pong i-type dyan, I want to keep in touch with you. Yun lang po yung susulat nyo. I want to keep in touch with you. Type nyo lang po yan dyan. I want to keep in touch with you. So for our conclusion, sa Ephesians 4, verse 16, sabi po doon, sabay-sabay po nating basahin. Dahil kay Christ, nagsama-sama ang bawat parte ng buong katawan at connected ang mga ito sa isa't isa sa tulong ng mga joints. So kung maayos ang kondisyon ng bawat parte, lumalaki at tumitibay ang katawan dahil may pagmamahalan. Amen? Okay, so let us secure everyone's connection in the body of Christ by having a meaningful and lasting relationship with people and loving them like Christ, like Jesus. So constant connection, ito po yung keeping in touch, plus co-love equals Great Commission. Keeping in touch and working with God in loving people is doing the Great Commission. Alam niyo po kung tutuusin, tayo pong lahat na nandito sa simbahan, lahat naman na po tayo, secure na yung estado natin sa mata ng Diyos eh. Alam natin kung saan tayo punta, secure ang ating salvation. May maayos tayong simbahan, karamihan sa atin nag-e-enjoy sa fellowship ng bawat isa. Diba? Sa mga pagpapala, sa grace ni Lord. And we are loving Him. We are serving God the best we know how. Di po ba? Amen po ba? Nung namatay naman si Jesus para sa atin, wala naman po siyang hiniling sa atin eh. Wala hiniling na kapalit, kundi yung manampalataya lang tayo sa Kanya. Pero, as our gratitude for Him, can we do an extra mile pa for Jesus? Can we do an extra mile pa? In short po, kung laman ka ng simbahan linggo-linggo,
Mag-reach out ka naman ng mga potential believers and keep in touch with them. At kung ikaw naman po ay matagal na ang relationship mo sa Lord, and for some reasons, umiiwas ka sa mga kapwa mo believer, magpa-reach out ka naman and let's keep in touch. Sabihin nyo nga po sa katabi mo, let us reach out for the potential believers. Nabulol na. Mag-reach out po tayo ng mga potential believers. Amen. So let us reach out to people as one body. Sabi nga natin, as one. Amen? Agree po ba kayo lahat? Amen. Baka konti lang nag-a-agree. Ayan. Thank you, Lord. Thank you po sa Lord sa message niya. Thank you, Ate Adit. I saw yesterday na may reunion ang MASAT, MIST, Marikina Science graduates. I hope that you're able to keep in touch with the rest of your reunion mates and you're able to mention Jesus to them. Okay? So, ngayong Pasko, magpapasko, marami na naman kayong kamag-anak everywhere who will get in touch with you and you will get in touch with them. I hope that your life will have an impact on them. Na hindi lang kayo nagkainan, hindi lang kayo nagkaraokehan. Hindi lang po nag-exchange gift, kundi you mentioned the Savior, Jesus, to them. Alright? So, wag natin kakalimutan yung mga maliliit lang bagay, pero can make an impact. Alright. Pakisabi po sa katabi nyo, kumusta ka? May kasunod po yun. May GCash ka ba? Nakakatakot pag may kumumusta na sa'yo eh. May kasunod eh. May GCash ka. Pautang nga. Totoo po yun kasi minsan iba-iba na po kasi ang motibo kung bakit nangumusta. Kaya ang dalangin ko ho, hindi naman po, maging tama po yung motibo ng ng mga tigal-Jake lang pag nangamusta. Okay, handali lang po ha. Meron lang po akong kakantahin, konti lang. Hindi naman kakantahin talaga. Pero alam ko ho na maintindihan nyo tong lyrics ng awit na ito. Loading. Ayan. Dali lang po ha. Kasi nakimunik yung isa kanina na nalimutan ko eh. Alright. Sino ho familiar dun sa kanta ni Ray Valera? Na? Kumusta? Kumusta ka na? Sige. Sino marunong magsimula niyan? Ay, okay. Aha, la, la. Okay. Hanggang sasabihin ng kantang po yun, okay. Hindi, wala kasi yung lyrics. Ayaw mag-load dito aking ano eh. Ayaw mag-load niya. Ayan. Hindi, maganda po kasi yung message nito po eh. Kaya pinipilit ko po talaga bago tayo mag-ending na to. Okay. Kaya, sige, fire it. Yeah. Sorry na lang. Pasensya na, sandali lang. With lyrics. Blooper ako. Sobrang kalumaan na po, pasensya na. Yung mga hindi kakilala si Ray Valera, pasensya na ha. Yung alam ko po ay, wag na lang. Ay, never mind. Gusto sabihin po na nangungumusta yung tao na okay ka ba? Ayos ka lang? Basta tandaan mo lang ha, sabi niya gano'n, umulat bumagyo.
Ayos lang. Okay. Okay. Huwag kang mangangamba. Ayos lang. No. Okay. Dahil, sabi niya, hindi ako nagbabago. So sabihin mo na lang, hindi nagbabago ang Panginoon Yesus. Pag-ibig ni Jesus, hindi nagbabago. Kaya, nawa okay ka lang. So the next time na mangumusta ka po, huwag mong sundan ng, may Gcash ka ba? Okay? Si Jesus po ang dapat po nating sinasabi. Okay? Alright. Pakisabi po sa katabi po ninyo in just 2 minutes, ano ba yung nagbibigay na hindrance sa'yo kung bakit? Is it about, kasi introvert ka, ganon, or may sakit ka, o kaya wala kang load, ganyan. Baka kasi yung katabi mo, pwede kang bigyan ng solusyon. Sige po, for just 2 minutes. Last 1 minute. Chorus na lang siguro yung tandaan. Tandaan mo na lang ang sasabihin. Alright. Sige po, to be continued po sa inyong mga care circles. Alright. Thank you po. Siguro naman may kakilala kayong isang OFW na pwede niyong kumustahin. Because that OFW can have an impact to the community in the place where they are. Sa Middle East man yan, sa Asia man yan, sa Europe man yan, sa America man yan. Okay? Send a message to them. Okay. Chorus, Kuya Jansen. Tandaan mo na lang ang sasabihin ko sa'yo. Taas ah. Ang pag-ibig ni Lord, hindi ito nagbabago. Kahit malayo ka sa piling ko, umulat buwagyaw, ayos lang. Dahil kay Lord, huwag kang mangangamba, ayos lang. Kumusta ka, mahal ko, ayos ba? Si Lord pa rin, di nagbabago. Ayan. Nakakanta rin kahit konti. Alright, mag-offering muna po tayo at I'll make special announcements later on. Check. Ayan po, it's giving time! Yay! Excited po ba kayo? Yes. Yes! Ayun, share ko lang po to. Luke 5:4-7. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch."
Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. Ayun po. So in relation to giving po, we can tell that our God is a generous God. Amen po ba? Amen. He Himself is a giver. Sa story po, makikita natin na kayang-kaya tayong i-bless ni Lord ng siksik, liglig, at umaapaw. Imagine, nasira yung net sa dami ng fish. And while reading this po, itong passage na to, ang nireveal po ni Lord ay hindi lang ikaw yung nabibless. Kasi na-extend pa sa ibang tao, sa kamag-anak. Di ba po, dun sa passage, nagtawag pa sila ng ibang boat. Kasi hindi kasya dun sa isang boat lang. So, ganun po magpala ang Panginoon. Hallelujah. So, yun po. Paano po kaya kung hindi sumunod si Simon? Ano po kaya mangyayari? Wala. Hindi niya ma-experience yung ganung overflowing na pagpapala ng Panginoon. Di ba? So, kaya nga po, sa ating pagsunod sa Panginoon, sa ating pagbibigay sa Kanya, with this, we can experience breakthrough. Amen? Amen. Hindi lang siya actually puro sa finances, sa financial, pero in every aspect po na ating buhay, sigurado po, pagpapalain po ng Panginoon. So, ngayon pong umaga, i-receive po natin yan. So, kung nagawa pong i-bless ni Lord si Simon ng sobra-sobra, i-receive po natin yan ngayong umaga. He can also give us extravagantly, katulad nga po ng napag-aralan namin sa District Confidence, sa MMND. I-desire din po natin na hindi lang po 10%, kundi sobra-sobra, labis-labis, extravagantly, makapagbigay po tayo sa Panginoon. Ayan. Ayan po. So, ushers po. Ayan po. So, reminder lang po, dun sa mga po pagbibigay online, through online, dun po sa remarks portion or note, lagay nyo lang po kung ito po ay for tithes and offering, or minsan po kasi naliligaw, yung para po sa missions na pupunta rin po sa account ni... Yung paalala, tayo po tayong lahat. If you have been blessed by the message of the Lord through our speaker, just approach her and appreciate and give whatever the Lord has told you to give to her po. Taas po natin ating kamay. Lubos po ang aming pasasalamat, Panginoon, dahil nilagay niyo kami sa isang lugar na ito na kung saan we all point the people to Jesus. Pati yung mga makakausap namin, makakausap pa lang at kinakausap na namin, we will all point them to you, Jesus. Not to ourselves, not just to our church, not just to our denomination. We will all point them to you and help them to be prepared sa iyong pagbabalik. Whatever words that we have heard today, I pray na ma-apply ho namin, Panginoon Diyos. Even to just one soul, ma-apply ho namin, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo na tuloy-tuloy kaming pinapaalalahanan na gawin ito. Salamat po. For our visitors today, I pray that you continue to minister to them, help them understand how much you love them, Lord. Thank you, Lord. Sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. And God bless you all po. See you po next Sunday.